Siyempre, pumunta kami sa Pasay para sumakay ng bus. Agoy, madilim, alam na. Akalain nyo, ang layo pala, 1300 hours bago ka makapunta sa Legazpi. Inumaga na pala kami sa pagdating namin at sinalubong kami ng aming anak. Ayan. So, ginawa namin, dumiretso na kami kagad sa sasakyan. At syempre, dumiretso kami sa hotel na matutuluyan namin. Iniwan muna namin yung aming bag We, para hindi hassle sa pamamasyal. siyempre, matik. At pagkatapos nun, dumiretso ulit kami dito sa sasakyan. Pasyal kami sa Kagsawa Ruins ng aking anak. So sulitin na namin ang pagpunta dito sa Legazpi Albay. Actually ito yung panganay ko na first time niya may walay sa amin na matagal. At ngayon lang namin siya nakita ulit after ilang months. So excited kami na kasama siya. Na-miss kami dito sa lugar dito sa Legazpi Albay. Ayan. Ang biyahe nga pala namin ay nasa 50 minutes o isang oras papunta sa Kagsawa Ruins. Medyo malayo-layo din pala. Buti na lang maganda yung view at hindi nakaka-bored. Oh. Ganda. Probinsyang-probinsya. So, eto na, nasa gate na kami. Malapit na. Papasok na kami sa parkingan. Actually, ilang beses na pala ako nakapunta dito sa Legazpi. At pangatlong beses ko nang pasyal ito dito. Pero ito pagkakataon na ito ay kasama ko sila, yung anak ko at ang aking asawa. So, ayan yung view. Dito na kami sa entrance. Ganda, di ba? Iyan o. May pahimot-imot pa kami. Pang-video ba? Ang anak ko pala yung kumukuha ng mga aking video. Medyo kinakapapa niya yung kanyang cellphone. Actually, mataas daw itong simbahan. Pero nung pumutok yung mayon, ayan na lang ang natira. Yung lagayan na lang ng bell. At dito pa, ang ganda ng mga bulaklak oh. Yun, may daanan pa pala dyan. Oh, siyempre, sinulit namin yung pag-ikot-ikot dito sa Kagsawa Ruins. Ayan, pasok pa ako dito. Parang meron pang bahagi dito yung simbahan. Ayan o, lakad-lakad pa. Uy, likod ng camera ko ha. Ayos yung cameraman ko ha. Galing ha. Oo. Siyempre yung kasama yung patago-tago sa bato, di ba? Oo. Meron ganun eh. Siyempre nagpatuloy pa ako sa paglalakad kunwari, di ba? Oo. Paturo-turo pa yan. Grabe pala ang sira nito simbahan. Uy, lawak. Oh, may paturo-turo pa sa puno. Ay, manuno tayo dyan. Ang lupit ng cameraman ko. Pati halaman na maliliit, kinukuha. Talaga oh. Ang galing. Wow, syempre. Mag-e-emote na naman tayo. Kulwari, naglalakad-lakad oh. Oh, di ba? Nature lover yan. Oh. Siyempre, patuloy pa rin kami sa paglalakad. Sinulit talaga namin ang pamamasyal dito. Kasama na rin yung pagpapapicture. Oh, di ba? Souvenir ba? Kasama si Mrs. So, may ano pa yan, taga-picture. Hiner namin yan. Mahal yung bayad dyan, men. Oh, di ba? Ang galing, oh. May mga paak-ak pa. Oh, di ba? Dami niyang alam, oh. Susundin mo lang, eh, oh. Ang lupit ng, ano nito, cameraman. Ang lupit. Tuturuan ka talaga sa pag-acting, eh. Oh. Shot mo na. Cameraman na, director pa. Oh, ayun, oh. May blocking pa, oh. Commercial ba? Tingin dito ma'am, sa photo ka ba? Kaya pala maganda yung posing eh. May assistant director pala to eh. Oh, di ba? Yung anak ko. Ayun, naglakad-lakad pa rin kami dito syempre. Panting moment na ayun oh. Sila ng dalawa oh. Di ba? Namimiss nila yung isa't isa. Hindi lang naman kasi magandang mamasyal dito. Tingnan mo naman yung tanawin at kapaligiran. Maraming mga puno. Presko talaga. Ayan oh, may mga bulaklak pa. Ang maganda dito, alagang-alaga itong kapaligiran dito sa Kagsawa. Ang daming puno na nakakatulong sa paglilim sa mga turista. Ayan oh. At syempre marami ring market dito na pwede kang bumili ng mga souvenir item. Ayan. Try nga namin. Excited bumili ng souvenir si Mrs. Pero hahanapin niya yung mga magnet para sa rep. After nun, sumakay kami ng fighter jet. Tingnan mo, sobrang ingay. Actually, papunta kami sa Tulay kasi nandun yung malapit na mga ATV. Siyempre, susubukan din namin mag-ATV motor sa paanan ng bundok mayon, di ba? O, ayan na si Bossing, oh. Papungas-pungas pa, kagigising lang. Siya pala yung magagay papunta doon sa amin. Bali, binayad pala namin dito ay 300 per person or per head. Kailangan ito para ma-orient ka para sa safety at ano mga gagawin. O, di ba? Meron pa silang pag ganun-ganun, di ba? Safety yan. Safety first. Pero yung anak ko, di nakikinig. Basic na basic daw eh. Actually, pag ganyan yan, excited yan eh. Gusto na magmaneho agad, tapos makagalala kami doon. Binig talaga ako kay Bossing, talaga memorize niya yung isang libro ah. Ang dami niyang alam mo. Excited na kami magmaneho. Ayun oh, may mga nauna na oh. Ay, excited. Hindi pala ordinaryong buhangin to. Isa itong black lava. Oh.
Picture muna kami, stopover, ayun o. Souvenir ba? Ayun o, emot-emot yung isa o. Siyempre, after nun, kami naman, ayos talaga yung tourist guide namin, no. Dinala kami sa Sapa eh. Maraming ganyan sa amin, Sapa. Tapos pumunta ako pagkalayo-layo, Sapa rin pala pupuntahan ko. Ay, sus, ito na pala yung ending na pupuntahan namin. Akala ko pagkalayo-layo, palapit na sa Mayon. Hindi pala. Ayan yung daanan, no? Mga trail, di ba? Dadaanan mo. May Sapa. Ang sabi na nag-a-assist sa amin na tourist guide, ito na yung advanced trail trekking. Di ba? Ayan, ako na. Ako na yung nauna. Malikot na naman yung cameraman ko. Nakaupo sa likuran eh. Bawal tumawa. Ito na, ang mahirap. May tubig. Kaya ba? Kaya. Kaya ng panganay. Next. Kaya din niya. Ako, kaya ko kaya. Taas pa yung pa. Ako na naman yan. Pogi. Parang susugod lang ha. May kalaban. Ang sarap talaga may experience pag ganito, magkasama kayo sa trail. Tapos yung nature. Nakakawala ng stress. At pagod syempre. Ganda Actually, kaming tatlo lang pala ang nasa advance. Yung iba, na marami, nauna na, bumalik. Kami, nagpatuloy pa rin. Ang ganda. Ang lupit. Wala talaga yung ano mo dito stress. Kaya nga sumasakit ng ulo. Try nyo yung ganito. Magpamilya kayo tapos pasyal. Nakakahilis siya sa pakiramdam, di ba? After nga pala, pumunta kami dito sa Daraga, Albay, sa lumang simbahan. Siyempre, kailangan din namin magpasalamat sa mga blessing at sa pagkakataong binigay niya sa amin na mag-meet kami ng aking anak. Sa pagpasyal nga namin pala dito, hindi masyado nagpakita si Mayon. Ayan natatakpan siya ng makulimlim na ulap. So ito palang Daraga Albay Church ay napakalumang simbahan pala. Pero nakaka-attract siya ng mga turista na kagaya namin, di ba? Ganda Kahit na luma itong simbahan ay talaga mamamangha ka sa structure niya. Ganda, galing. Panahon pa ng mga Kastila ito. So, pangatlong stopover namin. Pumunta kami dito sa Legazpi Boulevard. Lupit. Lakas ng hangin. Actually, ang daming turista na nag-stopover dito para magpa-picture dito sa lugar na to. Nung nandito nga kami, ang daming bus na nag-stop at mga van, mga sasakyan. Mag-take lang ng picture dito, Legazpi. Dito kasi sa lugar na to, maraming nagpapapicture kasi kuhang-kuha yung bundok ng Mayon dito, lalo na pag clear na clear. So kaming dalawa na lang ni Mrs. ay nag-video-video para sa souvenir namin. Ayos, di ba? Ayan, kaway-kaway. Shout out sa inyo. Tapos meron pa kaming dito nakita, lumalamig mag-isa May boya sa likod. Ang lupit, Ganda kaya yan exercise sa katawan. Siyempre, habang presko yung hangin, na-try ko din mag-jogging dito. Ayan. Mahilig talaga akong mag-jogging lalo na pag ganito yung makikita mo. Hindi ka masyadong pagod dahil ganito yung makikita mo. Presko yung hangin at maganda yung mga view. Diba? Kaya naman, napakaswerte yung mga nakatira malapit sa mga baybahin na ganito. Para ka rin naka-aircon Siyempre, habang kasama ko si Mrs. ay gumawa muna kami ng mga video. Ayan habang umiikot-ikot kami kunwari. Ganda, di ba? Pang reels ba? Actually, nasisiyahan kaming dalawa dahil meron kaming time sa isa't isa ngayon. Tapos, nasa malayo pa. So, masaya. At first time namin na ganito. Ayos, di ba? Sulit. Sinusulit din namin talaga. Ayan sobrang saya Naglalakad pa kami. Then pagkatapos ay kumain muna kami dito sa restaurant sa harap ng Boulevard. Ayan May mga almusal pa Kaso nga lang, mas pinili namin dito sa labas kaysa sa loob. So, buti na lang pala, natapos na kami mag-picture-picture at mag-video-video. Ayan ang daming mga turista na dumating. Nakabus din. So, after namin kumain, naglakad-lakad pa kami sa gilid. Siyempre, pagkatapos maglakad-lakad, ay
maghahanap kami na masisilungan. Shelter ba? Shelter o mauupuan. Pahinga muna kami kasi kanina pa kami naglalakad. So, dito pa lang napili namin na shelter. Sa upuan lang pala. Kaso, tinitingnan namin baka malaglaga kami ng buko. Ang lalaki pa naman ng mga bunga. Jackpot ka pag na nabagsakan ka, di ba? So, our next destination ay punta kami sa Farm Plate. Maganda daw yung pasyalan doon. At try namin. Habang dalawa pa kami. Kasi pag aalis kami, mostly kasama namin yung mga kids. Pero ngayon, sulitin na namin habang dalawa lang kami. Ang ganda naman ng mga nakikita naming tanawin. Fresh na fresh sa mata, green na green. At eto na, dumating na nga kami dito sa Farm Plate. At welcome na welcome syempre. So dito nga pala nagbayad kami ng entrance fee. At bawal nga pala yung magbaon ng mga pagkain. Dahil may nabibili naman pala sa loob. Video yun. Napakasarap pala mamasyal lalo na pagkasama mo yung partner mo dito. Tahimik na lugar, berde lahat yung makikita mo. Ayan o, presko yung hangin, sariwa. Ay, talagang mapapasana all ka na lang. At syempre maraming mga magagandang video, picture na ginawa namin dito. Ayan pa o, Tingin ka. para kang nasa ibang dimension din. Syempre pinauna ko muna si Mrs. na maglakad-lakad. Dahil gagawin ko siya ng video. Di ba? Ganda ng transition, no? Pwede na ako sa videographer. Nakakagulat at nakakamangha. Cemetery pala yung napuntahan namin. Cemetery pala ng mga aso, oh. Mga mahilig sa mga aso dito nila inilalagak yung kanilang mga alaga. Ayan, oh. May mga bulaklak pa. Tapos, meron din pala silang church dito. Ito yung pinakamaliit na church sa Bicol para sa mga alaga nilang aso. Naglakad-lakad pa kami sa gitna, syempre. Sulitin namin ba yung sariwang hangin at presko. Ganda, oh. May windmill na maliit. Yung mapapasana all ka na lang pag ganito yung bahay mo. Tapos, may ganitong kalawak na farm. Ay, sarap. Presko yung hangin. At syempre, sarap maglaro. Lalo na yung mga kids. At ito nga pala yung pinakamaliit na simbahan dito sa Pilipinas. Ayan, o. Dito siya matatagpuan. Napakaganda ng mga damo dito. Green na green, oh. Ganda ng camera. Kuhang-kuha, oh. Sarap sa mata, oh. At syempre, dumaan din kami dito sa lilim, oh. Napakaganda, oh. Ang lilim talaga. May mga decoration pa. May mga pa-heart-heart pa, oh. Ganda. Tapos umiilaw din pala ito paggabi. Syempre, ito yung mga memories na kailangan namin. Yung magiging masaya kami. Di ba? Ganda. Ayan ang simbahan. Paakyat kami. Paahon. Paahon ba? Pataas. Ayan, o. Syempre, kukuha kami ng view doon sa windmill. Ayan, o. Maliit lang pero souvenir ba? Ayan, picture-picture pa, oh. Siyempre, kaya namin maglakad at umakyat. Para sa reels at video. Ayan, nagduyan-duyan na kami. Nasa tuktok na kami, oh. Sarap dito. At least may shelter, oh. Kala ko wala, eh. Ayan, nagkwentuhan kami ni Mrs. Mga talambuhan niya ba? Nakikinig naman ako. Mga sad story at happy moment niya nung kabataan niya daw. Kaburi ko na maluking biyayo. Teke, tuturan. Tituran eh, Siyempre, nagpa-picture kami diyan. Ganda sa mata, oh. Berteng-berte. At nung magutom na kami, dito kami nagtambay. Naghahanap pala kami ng matatambayan. Siyempre, gutom na. Ano kayang mga luto dito? Ganda naman ng mga pag-arrange ng mga halaman dito. May mga pine tree pa, oh. Para ka nasa Baguio din. Ang bango. Napakatahimik, sariwang hangin, presko, ganda, oh. Sumasayaw yung mga halaman. Sana pagtanda ako ganito, no? May mga farm, oh. At eto, papunta kami sa restaurant. Kaso nga lang, tinignan lang namin, mas maganda pa rin mag-stay sa lilim ng puno. Ayan. Tinignan lang namin kasi pang birds free. Parang yung sa gatas.
Kakaiba yung design ng bahay, mga western countries. Actually, sabi nila dito, mas maraming tao daw pag weekend at saka sa hapon. So, tinry nga namin palang umorder dito sa mga nakahilera mga tindahan. Halos yung mga design nila pang cowboy, oh. Parang mga sinauna. Wapin. Something now. Napakasimple pala ng mga pesto dito. Tingnan mo yung mga karatula nila. Nasa pang cowboy na pintura. Umorder nga pala kami dito ng milk tea or shakes. Ayan. Pareho kami ni Mrs. Shakes na lang. Dito kami pumesto sa lilim ng puno. Ayan, oh. Kaso ingat-ingat lang dahil may mga langgam dito. Antik pa. Hindi yung malilita, malalaki. Pero safe naman. Oh, ayan, oh. Wow. Matik. Oh, ganda, sarap. Tapos ibang pag-order dito, bibigyan ka ng mga mag-a-alarm ba pagtapos na yung order mo, saka mo siya kukunin. Oh, ayan, oh. May ilaw na, kukunin ko na yung shakes. Dalawa kami. Thank you. Oh, ganda, di ba? Kahit nasa malayo yung pesto mo, pag nag-alarm yun, at least kukuhanin mo na. Oh, di ba? High-tech. Ganito yun eh. So, masaya kami pareho ni Mrs. dahil meron kaming time, nagka-banding. Tapos ganito pa, napakasaya. So, after namin kumain, eto nakita ko, ang laking buko nito, naka-display. Totoo ba to? Buhatin ko nga, nakakariton pa eh, oh. Lupit. Lupit na mga design na itong mga bahay, oh. Parang nasa cowboy ka eh. May mga souvenir item pa, oh. May mga buko juice. Kahit ano siguro, nandito na. Basta yung mga pagkain lang, ha. So naglakad-lakad pa kami. Ang ganda, oh, ng kawayan. Ay tinuturo pa siya. Huwag kang magturo. Comfort. Comfort room yan. Kala ko naman bahay. Maganda pala pag naglalakad ka sa nature na ganitong paligid, oh. Parang nafe-feel mo sa sarili mo, may nag-heal sa'yo. May hugot. Something. Nawawala yung stress mo, nakakalimutan mo yung panandali ang problema mo sa trabaho. Oh, di ba? Walang pressure. Ang sarap pala mamasyal pag ganito, di ba? Masaya. Tapos presto yung hangin. Tapos nakakaroon ka ng inner peace. Katahimikan ba? Sa kaisipan, sa puso. May hugot na naman, oh. Ang ganda talaga, parang nasa ibang bansa ka, oh. Feeling ko lang ba, nasa ibang bansa. So sa banda rito nakakita pala kami ng exotic fruits. Nakakain ba to? Parang hindi eh. So pabalik na nga kami. Eto, nagpicture-picture pa kami. At syempre, babalik na kami back to reality. Trabaho na, guys. Bye-bye.